Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nagkakalabuan ang sitwasyon ngayon ni Jonathan Kuminga at ng Golden State Warriors dahil tila ba ayaw na ni Kuminga na maglaro pa para sa team na ito. Umaasa nga ang Warriors na makakasali na sa kanilang ensayo si Kuminga matapos na lumabas ang positibong resulta ng kanyang MRI na okay na ang lahat at wala ng problema. Subalit ayon kay Kuminga ay 2 linggo na umano na sore ang kanyang tuhod kaya naman hindi daw muna siya mag-e-ensayo. Ito nga ay matapos na lumabas sa mga report na hindi natuwa si Kuminga na nilagay siya sa bench ni Steve Kerr at siya na naman ang nakikitang mali sa mga talo ng Warriors lately. Well, ngayon nga mga kaibigan ay nababalita din na ang Sacramento Kings ay handang i-trade ang lahat ng kanilang players bukod na lamang kay Keegan Murray. At ngayon ang naudlot na usapan ng Warriors at ng Sacramento Kings noong off-season regarding a possible Jonathan Kuminga trade ay muling binabalikan umano ng dalawang team na ito. At ngayon ay pinag-uusapan na nila na ang pag-involve sa multi-time All-Star and reigning 2-time rebound leader sa NBA Domantas Sabonis. Tiyak nga na malaking tulong si Sabonis kung sakali sa Warriors. Ang tanong lang nga dito ay magagamit ba siya ni Steve Kerr ng tama na tila ba allergic kung ang gumamit ng center sa lineup. Small ball nga ang gusto ni Steve Kerr at si Sabonis yung tipo ng kailangan mong bigyan ng pagkakataon na maging playmaker para maging epektibo. Isang bagay na hindi pa natin gaano nakikita sa 10 taon ni Steve Kerr sa Warriors sa paggamit niya ng mga center. The most na nakita natin ito ay kay Andrew Bogut noon. Subalit mas may kakayahan naman si Sabonis na gumawa ng puntos kesa dito. Sa palagay nyo ba ay magiging fit si Sabonis sa sistema ni Steve Kerr sa Warriors? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Kahapon ay muli nilang natanggap ang talo kontra sa Portland Trail Blazers sa score na 115-103. Kaya naman ngayon ang Bucks ay may record na lamang na 8 wins and 10 losses at nasa labas na nga yan ng top 10 ng Eastern Conference. Sa 4 games ni Giannis simula na nagtamo siya ng injury, ang Bucks nga ay talagang hirap na manalo. At kitang-kita nga na si Giannis lang ang nagbubuhat sa team na ito. Kaya naman ngayon nga ay binabalikan ng mga fans ang sinabi ni Giannis noong off-season na ngayon nga daw ay wala siyang planong magpa-trade, subalit tao lang siya na nagbabago din ng isip, and who knows kung pareho pa din nga daw ang opinion niya sa usapin ng trade matapos ang 7 buwan pertaining to this NBA season. Ganun pa man base nga sa pinapakita ng Bucks ngayon, tila ba masasayang na naman ang season na ito para kay Giannis. Kaya niya nga dalhin ng team na ito ng Bucks sa playoffs. Subalit kung ang tanong ay kung kaya ba nilang gumawa ng malalim na playoff run, posibleng another first round exit nga ang ending nito para sa 2-time MVP. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat nang humingi ng trade si Giannis patungo sa team na mas mabibigyan siya ng pagkakataon na magwagi pa ng isang championship? O hayaan niya lamang na masayang ang kanyang prime at ang mga taon niya sa Milwaukee Bucks para mapatunayan ang kanyang loyalty sa team na ito?